Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Shoutout Baron, Gok, salamat sa pag-rejoin uli sa aking nasa sakupan. Magro-random shoutout po uli tayo ngayon mga kaalyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shoutout. Shoutout sa inyo aking mga kaalyansa, huhusay ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan. Pinatawag nga ni Marquess Branford ang lahat ng mga kaalyado ng kaharian para simulang pabagsakin ang angkan ng Delphine. At binigyan ang bawat isa ng mga dapat gawin ng mga ito para sa kaayusan ng kaharian ng Luthania. Na si Ghislaine naman ay nakatoka para wasakin at sakupin ang kanlurang bahagi ng kaharian. Kaya lang hinarang ito ni Tennant para kalabanin si Ghislaine, na ang ating bida ay talagang ganado rin ngayon para pabagsakin ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran. Pagpapatuloy, dito nga ay nagmamadali na ang hukbo ng ating bida, inutusan ni Ghislaine ang mga pangunahing leader ng kanyang hukbo na mauna na sa nasa sakupan ni Marquess Roderick, sakupin na ito at susunod na lamang siya roon. Habang ang ating bida naman ay naririto, huminto, at nasa tapat ng kanyang makakalaban na si Tennant, na napuno ng alikabok ang paligid, gawa ng mga naiwan ng alikabok ng hukbo ng ating bida. Napuno ng katahimikan ang paligid, at ang habang dahan-daang nawawala na ang mga alikabok, ang dalawa ay tumitindi ang init as isa't isa. Ang ating bida ay bumaba na sa kanyang kabayo, iyon ay para lumaban ng harapan at patas sa isang matikas na kabalyero sa kanyang harapan ngayon, isang laban na puno ng karangalan. Dito ay hinihimas pa ni Ghislaine si Black King na kanyang kabayo, na para bang sinasabihan niya ito na huminahon, kasi ang mga mata ay talagang parang gustong kagatin si Tennant, sabi ni Ghislaine, alam mo ba kung saan papunta ang aking hukbo ngayon? Tanong nito, dito ay taas noon itong sumagot, base sa direksyon ng punta ng hukbo mo, papunta sila na dyan sa kastilyo ni Roderick sa kanluran. Tama ba ako? Tanong nito na wala mang lang pag-aalala. Dito ay nagtaka ang ating bida, kaya napatingin ito na parab naguguluhan sa mga galawan at reaksyon ni Tennant ngayon, tama ka. Pero ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran naririto ngayon, para bang walang plano na pigilan ang aking hukbo, pagtatakang tanong ni Ghislaine. Dito ay ipinatong ng isang ito ang kanyang espada sa balikat nito, at tumitig lang kay Ghislaine, na ang talagang pakay lamang nito ay walang iba kundi ang ating bida. Marquess Roderick, salitang lumabas sa bibig nito, na para bang pagod na ito kay Marquess Roderick o mga bagay na may kinalaman sa kanluran. Sabi pa nito, alam mo ba na ang kanluran ay hindi na nakapaglabas pa ng mga bagong malalakas na mga mandirigma ng ilang taon na. Bahagyang kwento nito, dagdag pa nito, kung titignan mo lang ang kakayanan ng hukbo ng kanluran, tiyak na babagsak ang kanluran sa anumang oras mula ngayon, hindi na inas-ikaso iyon ngayon sa ngalan ng kayamanan. Nagpatuloy pa si Tennant, sabi nito, ang mga tao roon ay nalulong na sa sugal, at ang mga maharlika ay nabulok na sa pagpapayaman na napabayan na ang buong kanluran. Tapos anong nangyari sa mga anak niya, mga walang pakialam sa kalagayan ng kanluran, ang lahat ng pinahahalagahan lang nila ay ang sino ang maraming makuhang lupain sa kanluran, kung sino ang makakakuha ng trono ng kanilang ama, at kung sino ang mas makapangyarihan sa kanila, nakapikit na sabi nito na talagang hindi na natutuwa sa pamumuno ng kanilang leader sa kanluran. Sabi pa nito, kahit na ganoon ang nangyayari sa kanyang nasa sakupan, sa kanyang mga anak, ang Marquess Roderick na iyon na tinatawag ko noon na kamahalan ay wala pa ring ginawa hanggang sa panahong ito. Kaya dito, napangiti lang ang isang ito, sabi niya, ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko sa kanluran? Kung ang pinuno nila ay pabaya, dito ay hindi nakasagot ng maayos ang ating bida, dahil ang nilalang palang pumarito sa kanya na hinarang siya ay hindi na parito para itayo ang bandera ng kanluran, kundi ang makaharap lang siya. Dito ay ang mga tinginan ng ating bida kay Tennant ay nag-iba na, para bang may nakikita siya na posibilidad na kung ano kay Tennant. Sabi nito, para sa akin, tingin ko wala kang paki kung anong maaaring mangyari sa kanluran. Gumanti rin ng titig ang isang ito, talagang wala nang kung anumang magandang bagay ang nasa puso niya para kay Marquess Roderick o sa kanluran. Sabi nito, hindi ko na alam talaga kung para saan pa ang loyalty ko sa kanya, sagot nitong si Tennant. Dito ay agad na may lumabas na mana sa espada nito, at nagsabi sa ating bida, na base sa kanyang mga sinasabi wala rin siyang balak na ituring na traidor ng kanyang kamahalan.
Kaya balak niyang kunin ang ulo ni Ghislaine at dalhin kay Marquess Roderick para ipakita ng kanyang katapatan sa kanyang kamahalan sa huling pagkakataon. Nang sabihin yun ni Tennant, at nang itutok niya ang espada kay Ghislaine, ang kabayo ng ating bida na si Black King ay nagwala ng husto, kala mo nakakaintindi ng lengguwahe ng mga tao. Kaya lang natigilan ito bigla, dahil itinarak ni Ghislaine ang espada nito sa tapat ni Black King, isang babala na huwag nitong ituloy ang kanyang binabalak. Matapos noon, ay hinugot ng ating bida ang isa pa nitong espada sa lalagyan nito, at tinawag ang pangalan ng kanyang kabayo na Black King. Dito nga ay winisiwas kaagad ni Ghislaine ang espada nito patagiliran, isang pagpapakita na handa na rin siyang lumaban kay Tennant, sa nilalang na nagdeklara na papatayin siya ngayon. Dito ay agad na nanlisik ang mga mata ni Ghislaine, sabi nito kay Black King, "Diyan ka lang, ang laban na ito ay sa akin," paliwanag nito sa kanyang kabayo. Dito naman ay nanigas sa gigil ang mga mata ng isang ito, at nagpakawala ng isang ngiting sabik ng labanan ang pinakamalakas na swordsman sa Hilaga. Dito ay pansamantalang napuno ng katahimikan ang paligid sa gitna ng dalawang malalakas na swordsman sa kani-kanilang nasa sakupan. Handa na si Tennant, ganun rin si Ghislaine, anumang sandali ay magsasalpukan na ang dalawang ito na may intensyon na talunin ang kanilang kalaban. Ayun na nga, walang ano-ano'y naunang sumugod na ang ating bida. Napakabilis, ang isang patalim ng espada ang naglalakbay ngayon patungo sa isang ito, pero malinaw talagang nakikita ng matalas na mga mata nito. Heto na nga, nagsimula na ang salpukan ng dalawa, nagawa ni Tennant na saluhin ang pag-atake ni Ghislaine ng walang kahirap-hirap, pero dalawang kamay ang gamit niya sa pagsangga, patunay na nabigatan ito sa ginawang pag-atake ni Ghislaine. Dito ay hindi rin papatalo si Tennant, iyon ay dahil sa pagbangga ng kanilang espada, ay nag-counter-attack ito ng napakabilis, nalamiyad naman si Ghislaine, at sinabayan lang ang direksyon, para mabawasan ang bigat ng pag-atake ni Tennant sa kanya. Dito ay parehas ng galawan ang dalawang ito na susunod na gagawin, parehas nilang itinaas ang kanilang mga sandata, na hadang tagpasan ang kanilang mga kalaban sa mga sandaling ito. Ganon na nga ang nangyari, parehas na tinagpas ang isa't isa, kaya nagtama ang kanilang mga sandata sa isa't isa, dahilan para umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal sa lugar na ito. Walang sinasayang ang dalawang ito, parehas nang nasa isip na tapusin kaagad ang laban, kaya muli na naman silang kumilos ng napakabilis para sumugod sa isa't isa. Walang hiya, napakagandang bakbakan talaga ang nagaganap ngayon sa parehas na pinakamalakas na swordsman ng Hilaga at Kanluran, nagpapalitan lang sila ng pag-atake, susugod ang ating bida, sasangga si Tennant, at mag-counter-attack, na ganun rin ang gagawin ni Ghislaine pag-aatake naman si Tennant sa kanya. Walang gustong magpatalo sa dalawang ito ngayon, parehas nilang gustong tapusin ang kanilang kalaban sa lalong madaling panahon, pero talagang tabla ang dalawang ito sa kanilang salpukan. Dito nang umatake si Tennant kay Ghislaine, sinangga niya ito gamit ang kanyang espada, habang ang isang kamay naman nito ay muli nang kumikilos para gawin ang pamamaraan ng ating bida sa pakikipaglaban. Ayun na nga, hinawakan ng kamay ni Ghislaine ang kamay ni Tennant na hawak ang espada para ilayo sa kanya, kasabay noon ay aatake ito para tagpasan itong si Tennant. Pero dito, hindi talim ng espada ang tatama sa mukha nitong si Tennant, iyon ay dahil ang dulo ng hawakan ng espada ni Ghislaine ay ipangkat-usok niya kay Tennant, pero ang mga mata talaga ng isang ito ay hindi normal, talagang matalas ang kanyang mga mata na nakikita ang mga galawan ni Ghislaine ng malinaw. Ayun na nga, tulad ng ginawa ni Ghislaine, sinalo at hinawakan rin ni Tennant ang kamay ng ating bida na may hawak ng espada, kaya natigilan ito sa kanyang pag-atake. Matapos noon, dito ay sumipa ng napakalakas si Tennant, naka-adapt kaagad siya sa kakaibang mga pamamaraan ni Ghislaine sa pakikipaglaban, talsak si Ghislaine palayo kay Tennant. Parehas ngayon silang naghiwalay sa isa't isa, tumalsik sa magkaibang direksyon, na nagbigay ng pansamantalang pagtigil ng kanilang salpukan. Dito ay huminga ng pahingal itong si Ghislaine, talagang mahusay ang kanyang kalaban ngayon, iyon ay dahil lahat ng ginawa niya ay nagawang sabayan ni Tennant ng walang kahirap-hirap. Dito ay nakapikit na nagsalita ang isang ito, na may ngiti sa kanyang mga labi sa naunang salpukan nila ng ating bida. Nang damilat ito, isang mga mata na para bang nabaliw na ang isang ito sa kasiyahan na nagawa niyang makalaban muli ng isang halimaw o malakas na nilalang, sabi nito, masaya ito ang laban na gusto ko. Muling nagsalpukan uli sila ng ating bida,
Sunod-sunod na pag-atake sa isa't isa ang ginagawa nila. Masaya si Tenant iyon ay dahil ibang klaseng kalaban raw si Ghislaine, dahil magkahalong pag-atake gamit ang espada at kamay ang pamamaraan nito sa pakikipaglaban. Hindi raw purong kabalyero lumaban si Ghislaine, ito raw ay isang pamamaraan ng isang tunay at ganap na mersenaryo, at hindi raw lumalaban si Ghislaine na nakabase lamang sa aklat ng pakikipag-laban, dahil lumalaban ito ng malaya, umaatake depende sa sitwasyon, isang pamamaraan na mahirap basahin, pero malinaw at basang-basa ni Tenant kung anong klaseng mandirigma si Ghislaine, tulad ng pagbasa niya kay Lucas nang magkaharap sila. Sabi pa nito, tunay ngang siya ang pinakamalakas na swordsman sa Hilaga, tulad ng inaasahan ko, hindi ako nagkamali ng punta rito, sabik na sabi nito, dahil kahit nababasa niya ang ating bida, ay talagang pinagpapawisan na rin ito, tanda na talagang hindi rin madaling kalaban si Ghislaine. At ayun na nga, muli na namang nagbanggaan ang dalawa sa gitna, nagtutulakan ng kanilang mga espada sa isa't isa para ipakita kung sino ang lamang sa laban. Dito ay nakangiti ito ng may kasiyahan, at nagsabi kay Ghislaine na ang pakikipaglaban na walang sinusunod na pattern, o isang malayang pakikipaglaban ay may malaking kapalit o kabayaran, dahil napaka-delikado nito. Dito ay agad na naalarma ang ating bida sa gagawin ni Tenant. Isang bagay na hindi niya inaasaham na talagang hindi basta-basta ang kanyang kalaban ngayon. Ayun na nga, dahil ginawa na siya ni Tenant ngayon, ang malayang pakikipaglaban na pamamaraan ni Ghislaine ay kinopya o agad na natutunan ni Tenant, gamit ang isang kamay nito ay itinaas niya ang braso ni Ghislaine. Hindi lamang iyon, dahil agad niyang hinatak ng buong puwersa ang kamay ni Ghislaine para alisin ang pagkakahawak nito sa espada, kaya nawala na sa kamay ni Ghislaine ang espada nito. Pero ayun na nga, hindi normal na mandirigma ang ating bida, may espada o wala, ay talagang ang buong katawan nito ay kanyang sandata, dahil ang isang kamay nito ay magpapakawala ng isang solid na suntok kay Tenant. Pero talagang malakas na mandirigma itong si Tenant, tunay na isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong kontinente ang kaharap ng ating bida ngayon, nakaiwas ng mabilis si Tenant sa suntok na iyon, kaya sa hangin lamang tumama ito. Nang mapunta ito sa tagiliran ni Ghislaine, buong pagnanasang pumatay ang pinakawala ng isang ito, dalawang kamay na hawak niya ang espada na itatorok niya sa ating bida. Kitang-kita ni Ghislaine ang plano ni Tenant ngayon, pero alam niya na napakadelikado ngayon ng kanyang katayuan sa laban na ito, lalo pat wala siyang hawak na espada. At ayun na nga, may dugo na sumirit sa mga sandaling ito. Kanino kayang dugo ito? Mula sa ating bida kaya? O nakaisa na siya kay Tenant tulad ng ating inaasahan para sa ating bida? Agad na lumipat ang eksena sa mga sandaling ito sa labas ng Cardania, kung saan naririto ang buong hukbo ni Ghislaine, na pinangungunahan nila Gillian, Kaur at Belinda, madaling-madali na pumunta ng kanluran. Habang tumatakbo naman ang kanilang grupo ng napakabilis, makikita natin ang mga bundok na nagtatayuan sa likuran ni Belinda, nakatingala ang babaeng ito sa itaas at nakatingin sa mga uwak o ibon sa himpapawid, na para bang may masamang pangitain ito. Dito ay may kalungkutan na nakatingin ang isang ito sa itaas, young master, sambit nito sa kanyang alaga na si Ghislaine, na may mukhang pag-aalala. Agad namang pinuna ni Kaur itong si Belinda, sabi nito, anong pinag-aalala mo ngayon? Natatakot ka ba para sa ating boss? Tanong nito na nakangiti. Nabuo ang tiwala nito kay Ghislaine, sabi naman ni Belinda, wala, kalimutan muna, sagot nito nang nakapikit na lang, na may halong pagtataray. Sabi naman ni Gillian, huwag kang mag-alala na baka mahuli ang ating kamahalan na makasunod sa atin, sabi naman ni Kaur, pag naabutan tayo ni boss at wala tayong nakuhang ano sa kanluran, talagang hindi titigil ang bibig noon kakasermon sa atin, sabi naman ni Belinda, hoy tatang, sinong nagsabing nag-aalala ako, sambit nito. Dito naman ay agad na nagpakita ng sinyas itong si Claude sa kanilang hukbo, huminahon muna raw ang mga ito, pinag-aralan raw niya ang mga mangyayari. Kaya dapat ay makinig ang lahat sa kanya, si Claude ang utak o strategist ng hukbo ng ating bida, napakalaki ang ginampaman nito ng talunin nila ang hukbo ni Count Harold. Kaya dito ang isang ito ay talagang may plano na naman para maging malinis nilang matalo ang kalaban, sabi nito, may nakuha akong balita na matapos kumalas ni Marquess Roderick ang kanang doon, siya ay nagkampo ngayon sa tapat ng kanilang kastilyo, susugurin natin ang kampo nila, at kukunin kaagad ang Linderstein Castle, ang kinaroroonan ngayon ni Marquess Roderick.
Dito ay malinaw pang inilatag ni Claude ang plano sa mga lahat lalo sa mga tumatayong leader ng kanilang hukbo ngayon. Ang pangkat raw na pagsugod ng kanilang hukbo na pinamumunuan ni Captain Gillian, ay aatake sa bandang kanluran ng hukbo ng mga kalaban, hindi raw sila papasok sa mga kalaban para ubusin ang mga ito, susugod sila para guluhin lang ang mga ito at magsanhi ng malaking kaguluhan sa mga kalaban, at doon na sila magwawala. At matapos nilang magwala sa pakikipaglaban, ipapakita nila na paraban pagod na sila, at atras palayo, kaya hahabulin sila ng mga kalaban kahit na anong mangyari para mapatay sila, kasi nga tumatakas na sila, sa oras na mapalabas na nila ang mga hukbo ng kalaban patungo sa Linderstein. Doon naman kikilos sila Kaor at Belinda, ang kanilang mga pangkat ay biglang aatake sa magkabilaang direksyon, at ubusin ang mga pangkat na humahabol kila Gillian. Sa oras na ganoon na ang mangyari, si Lucas at ang pangkat naman ni Dominic ang magiging delubyo na susugod sa Linderstein, kaya ang pangunahing puwersa ng mga kalaban ay tiyak wala na ng mga sandaling iyon, kaya ang tagumpay sa pagsakop ay magiging madali na lang. Ano naiintindihan ba ninyong lahat? Sigaw nito. Matapos noon, nagsigawan ang buong hukbo ng ating bida, malinaw, tapusin, sugod, sakupin ang kalaban, sigaw ng mga ito, na may katagalan na rin kasi ang huli nilang pakikipaglaban. Dito naman ay umariba na naman ang mapang-asar na si Kaor, sabi nito, Tatang mag-ingat ka baka magkaroon na naman ng butas dyan sa katawan mo tulad noong nakaraan. Baka hindi na kita matulungan niya, mayabang na sabi nito, Antong hininga na lang si Tatang Gillian, at nagsabi, tumigil ka bata, hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi nito. At sumigaw pa si Gillian na tapusin kaagad nila ang misyon bago dumating ang kanilang kamahalan. Pagbabalik sa labanan ng ating bida at ni Tennant, isang hindi kapani-paniwala ang ating nasaksihan. Ang dugo na sumirit kanina ay mula sa ating bida. Ang espada ni Tennant ay tumarak at tumagos sa kamay ni Ghislaine, butas ang kamay nito ngayon. Ibang klase talaga si Ghislaine, ginawa niyang pananggala ang kanyang kamayan, kaya lang hindi bakal ang kanyang kamay kaya nabutas ito. Pero ang isang kamay nito ay pinatigas niya ng bongga, para sikmuraan itong si Tennant. Dito ay mabaliw-baliw ang isang ito sa nangyari, bakit raw sinalo ni Ghislaine ang espada niya gamit ang kamay lang, kaya nawala ito sa pansamantala sa katinyuan sa ginawa ng ating bida. Hindi nasuntok ni Ghislaine si Tennant, tinamaan lang nito ang kamay ni Tennant, dahilan para magawa niyang alisin rin sa kamay ni Tennant ang espada nito. Kaya lang, napaka-buenas naman talaga ng isang ito. Nabitawan nga niya ang espada niya na nakatarak sa kamay ni Ghislaine, mabilsi naman niyang nagawang maabot ang espada ng ating bida na nabitawan ni Ghislaine. Dito ay nagmadali si Ghislaine na hugatin ang espada na nakatarak sa kanyang kamay ngayon, na talagang sumirit ang dugo mula rito, at sabay hawak ng napakatindi sa hawakan ng espada ni Tennant bilang kanyang sandata ngayon. Nang mangyari iyon, nagmamadali ang ating bida na gumanti ngayon kay Tennant, talagang buong lakas niya ngayon natatagpasan ang lalaking ito na nagawa siyang sugatan na bihirang-bihira na mangyari sa mga laban ng ating bida. Dito ay 1 pulgada na lang ang pagitan ng talim ng espada ng ating bida sa ulo ng isang ito. Makakatama na si Ghislaine, pero ang mga mata nito ay talagang abnormal ang talas. Ayun na nga, buwisit ka Tennant, kahit gasgas ayaw magpatama ng buwisit na ito, nagawa na naman niyang masangga ang pag-atake ni Ghislaine. Hinawi niya ito paitaas para hindi ito tumuloy sa kanyang mukha. Matapos noon, ay pinaikot-ikot pa ni Tennant sa ere ang sandata ni Ghislaine. Nang magawa niyang maibaba ito, hinawakan niya ng mahigpit ang espada ni Ghislaine. Nang hindi na mag-alaw ni Ghislaine ang espada niya, itong si Tennant naman ang aatake, talagang papatayin niya si Ghislaine ngayon. Pero hindi lang si Tennant ang malakas, kahit may sugatan na ang ating bida ngayon. Matalas pa rin ang mga mata nito at ang kanyang utak, binitawan ni Ghislaine ang kanyang espada na may dugo na sa hawakan nito mula sa kanyang kamay. At agad na inikot nito ang kanyang katawan para hindi siya tamaan nagpag-atake ni Tennant, sabay sukbit ng braso niya sa braso ni Tennant para agawin naman ang kanyang orihinal na sandata, na hawak-hawak naman ni Tennant sa isa niyang kamay ang orihinal niyang espada. Ayun na nga, muli na. Nilang hawak ngayon ang kanilang mga sariling sandata. Bahagyang nagmamadaling umatras itong si Tennant, kasi nga ay nagmamadaling umatake si Ghislaine. Walang hiya naman talaga, paatras na lang ang makong nakaisa pa uli sa ating bida. Sa pag-atras ni Tennant ay winisiwas niya pa itaas ang kanyang espada na talaga nga namang tumama sa balikaw ni Ghislaine,
kahit na naka-armor ito na gawa mga puno ng mga halimaw sa Forest of Beast ay tumagos pa rin sa armor ni Ghislaine. Malubha ang tama ngayon ng ating bida sa mga sandaling ito, may kalaliman, at talagang sumirit rin kaagad ang dugo mula rito, na nagulat rin si Ghislaine na nagawa na naman siyang patamaan ni Tennant. Dito ay ang isang ito ay pulang-pula na sa gigil ang mga mata nito, ano? Alam kong susugod ka sa akin ng ganoon, sabi nito, na basang-basa niya ang mga galawan ng ating bida. Hindi lamang iyon, putik nag-counter-attack pa kaagad si Tennant, at tinagpas uli ang balikat ni Ghislaine sa parehas na direksyon, na talagang nakatatlo na ito sa ating bida, putik sunod-sunod ang sugat na natamo ni Ghislaine ngayon sa kalaban niya ngayon. Hiwang-hiwa ngayon ang balikat ni Ghislaine, ang mga mata ng ating bida ay pulang-pula na, hindi malaman kung sa gigil ba, o dala na ito ng dugo na natamo ng kanyang katawan ngayon sa mga pag-atake ng kalaban. Dito ang kabayo ni Ghislaine na si Black King ay gulat na gulat sa sinapit ng kanyang amo, kitang-kita ang pag-aalala, kasabay ng galit at gigil nito. Dito ay winisiwas pa ni Tennant ang espada nito, at nawisik ang dugo ni Ghislaine mula sa espada niya, na nating bida ngayon ay napaluhod sa kanyang tinamo sa palitan ng pag-atake kay Tennant. May mga talsek na rin ng dugo ang mukha ng isang ito, ibang klase rin talaga ang isang ito, tunay na malakas, sa lahat ng laban ng ating bida, siya lang ang nakadali ng ganoon kay Ghislaine, na kahit nga ang pinakamalakas na salamangkero na si Delmoth ay hindi nakaisa sa ating bida, mas malakas ang isang ito kaysa kay Tatang Gillen, pag nakuha ito ng ating bida, magiging mas nakakatakot ang kanyang hukbo. Kaya lang paano makukuha ni Ghislaine si Tennant kung ganito ngayon ang kalagayan nito? Mukhang hindi pa ata aabot ito sa pananakop sa kanluran, nanginginig-nginig pa ang katawan ng ating bida. Dito ay bahagyang tumigil si Tennant sa pag-atake sa ating bida, sabi nito, hanggang dyan lang ba ang kaya mong gawin ngayon? Tanong nito at mukhang nabigo ata siya na makaharap ng mas malakas sa kanya, kasi rito ang inasahan niyang malakas ay nakaluhod na sa kanyang harapan at duguan. Dito ay napahawi pa ito ng kanyang buhok, parang nagkamot pa sa kanyang ulo. Sabi nito, hindi ito ang aking nabalitaan, imposible na hanggang dito lang ang lakas mo, sabi nito, na may mukhang naiinis na patayin ang isang mas mahina sa kanya. Kaya dito ay naiinis itong nagsabi, ipakita mo sa akin ang lahat ng lakas mo, ikaw ang pinakamalakas na swordsman sa Hilaga diba, ilabas mong lahat ang lakas mo, galit na sabi nito sa ating bida. Dito habang pinapakinggan ni Ghislaine ang mga sinasabi ni Tennant, malalim ang mga paghinga nito, hindi lamang sa pagod, o hingal, kundi ganun na rin sa tinamo nito mula kay Tennant. Marami ng dugo ang nawala kay Ghislaine, masakit ang kanyang katawan mula sa mga pinsala nito, pero ang mga mata ay mata ng isang nilalang na hindi pa sumusuko sa laban, sabi nito, malakas talaga siya, sambit niya sa sarili patungkol sa nilalang na kaharap niya ngayon. Titig na titig siya isang halimaw na nilalang sa harapan niya ngayon, sabi nito, nagawa niyang basahin ang pamamaraan ko sa pakikipaglaban ng walang kahirap-hirap, at nagagawa niyang sabayan ang lahat ng paraan ng pag-atake ko ng ganun-ganun lang, kahit anong gamitin ko, espada man o kama o, walang niza sa mga iyon ang nakatama sa kanya, sabi ng ating bida, tanda na nakatapat na niya ngayon ang magpapalakas pa sa ating bida, dahil sa ngayon si Tennant lang ang nagawang tapatan ang lahat ng teknik ng ating bida. Magandang sparring partner ito para lalong lumakas si Ghislaine, kung magagawang talunin ito ni Ghislaine. Dito ay nakatukod si Ghislaine gamit ang kanyang espada, sabi nito, gamit ang lakas na taglay ko ngayon, imposible ko siyang matalo, sabi nito. Tuloy-tuloy ang pahinga ng malalim ng ating bida, sabi nito, hindi ko talaga siya matatalo ngayon, sambit nito. At napahawak pa sa kanyang mukha itong si Ghislaine, sabi nito, gamit ang lakas na taglay ko ngayon, walang pag-asa, paliwanag nito. Matapos noon, ay inalis ni Ghislaine ang kanyang helmet, at inihagis sa isang tabi, mukhang lalaban na ng seryoso ang ating bida ngayon. Sabi nito, maliban na lang kung patayin talaga kita, imposibleng manalo ako sa iyo, sabi nito, na kaya naman pala siya nadadali ni Tennant ngayon, dahil wala siyang balak patayin si Tennant. Mukhang balak nga ata niyang isali sa grupo niya si Tennant tulad ng ginawa niya kay Lucas, kaya lang siya pa ang nadali ngayon, duguan, kaya napapaisip na ang ating bida na patayin na lang si Tennant. Ano palagay ninyo mga kaalyansa, papatayin kaya ni Ghislaine si Tennant o hindi?
Mababago kaya ang takbo ng istorya sa novel? Abangan! Heto na naman ang artist, may meron daw siyang matamis na handog sa inyo, isang good morning raw. Baka makalimutan ninyo ang mag-like para naman panalo rin ako, hindi lang kayo, salamat!